May nakapagsabi sa amin na may isang karinderya daw dito sa Kawit na masarap ang tapa at walang iba kay Aling Mayet. Tara nga at tikman natin kung gaano kasarap ang tapa nila. Ako po si Mrs. Maria Teresito, nakatira sa Tuklong, Kawit, Cavite. Nagtayo po kami ng tindahan na ito para sa aming buong pamilya, para lahat po kami ay may hanap buhay. Ang trabaho ko rito ay cook. Ako ang tagaluto rito sa umaga, amusalan hanggang tanghalian. Ang amin pong specialty ay tapa. Yum, yum, yum! Kaya po itinayo ito ng hipag ko, itong kantina ito, para po sa aming buong pamilya na kami ay pare-parehong may hanap buhay at may kita. Siguradong mabubusog na naman tong si Micaela. At ngayon po, titikman po natin ang niluto nilang tapa. Sundo ka na? Talagang masarap siya. Kaya kung ako po sa inyo, punta po kayo dyan sa Tuklong, Kawit City yan. Dito ako nakain sa karinderya na to dahil mura at masarap pa. Ako po si Angelita Repiso na nakatira po sa barangay ng Tuklong, Kawit, Cavite. Inibitahan ko po kayo na pumunta po dito sa aming karinderya upang tikman ang aming mga iba't ibang niluluto. Meron po kami sa araw-araw, meron po kaming tapa. Iba't ibang klase po ang inyong matitikman. Sinisigurado ko po sa inyo na masisiyang kayo doon sa lasa na inyong matitikman. At maraming salamat po kay Nanay Mayet at sa mga tindera po dito. At thank you po sa pagkain, sa tapa. Well, naroon akong take out. Thank you. Ito ang Katapuli and I'm your host, Micaela Gonzalez. At nandito tayo ngayon sa Tabon, Kawit. At nandito po tayo ngayon sa karinderya ni Aling Mayet. I can see across the bridge over the ocean along the hundreds of years in fast motion. yung adobong manok. Yun. Marami akong natikmang pagkain. Tulad na
ice cream. Yung mga paborito ko. Kaibigan ng mga lutong Pilipino. Napakasarap. Kaya dito kami kay Ate, lagi kami araw-araw kumakain. Murang-mura pa. Tutok na lang lagay ha, kasi wala na akong mga maliit. Ayaw mo nun, malaki. Ano? Portrait mo na? Ito, gusto mo, pwede? Ano sakit ng aking kaldero? Nakapagkakalit? Nakapag kasi ito. Ito na. Ito, ang walang mga kain. Yan o. Nadami ka o. Kailan pa po nagsimula yung negosyo nyo? Nag-umpisa kami November 3. Kailangan ba dyan nakisan? November 3. May isang taon siya nitong November 3. At saka, ano naman po yung naisipan nyo kung bakit po kayo magpapatayo ng ganitong negosyo? Kasi nga maraming naghahanap ng kainan. Walang kainan. Ito yung malilinis lang. Kaya doon may kainan pero lahat ang takbo ng tao dito sa amin. Malayo yung Cebu pero dito pa sila pumupunta. Sarap at sa kainan. Opo, kaya po daming tao. Tapos, ano po yung mga pinaka parang specialty nyo? Wala pang kanin po. Pork steak. Tapos kailangan araw-araw may sabaw na may isang putahe o dalawang putahe na may sabaw. So, magkano naman po yung pork steak? Oo, 30 isa. Ano pa po yung mga tinitan nyo? Ano pa kami kasi? Anong klase po? Pansit at saka spaghetti. Pinangang itlog. Basta almusal sa umaga. At malakas naman po yung benta nyo. Ngayon lang to, dati yung tumal eh. Matumal kami dati. Ito, babalik na naman ulit kami sa dati pagkaan. Natapos yung sales. Ngayon, marami-rami kumakain dahil nga, sa gumagawa. Pero pag wala, sihirap kami makaisang libo sa isang araw. Oo. Pero ano pong lupang natayuan po ng karinderya niyo sa inyo po? So, bali nagre-rent. Sige po, imbitahan niyo na po sila na kung gusto po nila kumain dito. Hindi. So, kung bidahin ko ba? Hindi. Kung sino na lang gusto pumunta dito eh.